Yun. Hi! Hello! Yan. Tayo muna ay gagawin natin ay maghula hoop. Maghula hoop muna tayo mga guys, no? Hula hoop. Yan. Mag-exercise muna tayo. Oops. Exercise. Naku, wala akong lipstick. Yan. Hula hoop tayo, guys. Hindi ko alam kung marunong pa ako. Yun, hindi na marunong. Hindi na ako masyado marunong guys ng hula hoop, no? Ayan. Bago tayo mag-content, mag-exercise muna tayo. Exercise! Ay, nakakapagod. Alam niyo ba dati mga kaibigan, no? Mga guys, dati kapag ako'y nag-hula hoop, naabot ako ng 3 oras. Hindi ako napapagod. Ngayon wala na, no? At saka dati guys, nakakapag ano pa ako yung mga tricks. Ngayon hindi na. Yan. Siyempre, matanda na. Diba? Ay. Pagod. Nakakapagod na maghula hoop. Yan. Nakakapagod guys, no? Ay. Dali ah. Ay, naku guys. Gusto kong pumuesto sa maganda, no? Dali. Hanap ako ng magandang place. Doon tayo mag-content. Doon tayo magkukwentuhan, no? Dali. Hanap tayo ng magandang lugar para doon tayo magkwentuhan. Guys. Dali. Saan kaya banda dito? Doon kaya? Saan kaya banda? Dito kaya? Lah, parang uulan. Oh my God, parang uulan. Yan. Ha? Oh my God. Guys, parang uulan. Pambihira naman. Uulan. Lalabas sana ako ng maglalabas sana ako ng upuan. Hi, hello, Dolores Quezon. Hello po, salamat po sa panunood, no? Maghahanap tayo ng magandang
part, no? Maganda-gandang view para magsaset ako ng upuan ko. At doon po tayo magkukwentuhan, no? So, saan kaya dito? Wala. Kuha. Dito kaya? Sandali. Kunin ko mo yung aking hi, hello. No? Kaibigan. Yan. Para dito kaya? Dito kaya ako lulugar. Saan kayo maganda? Mainit naman dito. Mainit. Hello po. Good morning. Miss Admin Rich, okay watching. Yan. Hello po. Yan. Dito na lang tayo. Wow, dito medyo mahangin-hangin. Dito tayo. Dito tayo mag-set up. Yan, medyo mahangin. Yan. 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 Yung aking upuan. Yan. Ito lang. May mga tubo. Yan, may mga tubo. Kunin ko lang gamit ko. Ay, naku! Outdoor ako ngayon, outdoor. Grabe. Mga kaibigan, no? Alam niyo naman siguro na ako ay... Dali, ano ko muna to? Outdoor tayo. Nako, trigger na aking sinusitis. Lagi ko lang aking... Yan. Ay! Alam niyo naman siguro na meron akong allergy, 'di ba? So, dahil outdoor tayo, trigger ang aking ngayon, sinusitis, no. So, mga kaibigan, lumabas lang tayo, no? Lumabas tayo ng bahay para maiba naman yung ating venue, 'di ba? Yan. So, ngayon po ay outdoor tayo. Yan, nagdala ako ng sarili kong upuan, no? Aking upuan para nang sa ganun ay makaupo. Yan. Saglit Yan. Okay. Hello, kamusta po kayo mga guys? Naku, nakalimutan ko pa naman ang aking salamin, no? Pero huwag kayo mag-alala, babasahin ko ang inyong mga comment, no? Pero forgive me kung ang labo talaga ng aking mata. Hindi ko halos mabasa ang inyong mga pangalan, no? So, mga kaibigan, ayan, live na tayo. Akin munang i-share muna, no? I-share ko lang muna ang aking live para mapanood din ng ibang mga tao. At mga guys, sa mga nanonood sa akin ngayon, paki-like na rin ang ating live, no? At kung gusto nyo i-share, pwede nyo rin i-share. Kung ayaw nyo, okay lang din. Ay, nako talaga naman. Ayan na naman, nababaliw na naman. Nababaliw na naman si Admin Rich. Nako. Yan. Guys, i-share ko lang yung aking live sa aking Facebook. Ganda ng place nyo po. Opo, maganda po yung aming place. Ito po ang aking asyenda. Hindi ko, ang bilis naman mawala ng
Ang bilis mawala ng mga comment nyo. Ano kasi ako ganun pala yun. Kapag naka-horizontal ka pala, ano? Dahil paano ba gusto ko makikita pa rin yung mga comment ninyo. Sandali Yeah. May setting ito na makikita pa rin yung nyo, comment. Paano ba? Hindi ko alam eh. Paano ba? Ito. Live chat. All messages are visible. Yan. Okay. Yan. Yan na. Visible na. All messages are visible. Ayan na. Yan. Para nakikita ko pa rin. Uy, bakit nawawala? Visible pagkatapos biglang mawawala. No? Yan. Okay. So, share ko lang yung ating live. No, mga kaibigan. Para mapanood din ng iba. Yan. So, happy Sunday, mga guys. No, kamusta na po kayo? Sunday ngayon. Kanina, pagising ko, sabi ko, ang gusto kong Sakalam, Tigre ng Norte. Hi, Joker, Animo, Joker. Yan. Sorry, wala akong salamin naiwan ko yung salamin ko doon so, wala akong salamin, no? So, mga kababayan, kanina, pagising ko, sabi ko, ang una kong gagawin, magtitina ako ng buhok. Kasi kita nyo, puting-puti na yung buhok ko, no? Mini-maintain ko lang yan para hindi mukhang ang tanda-tanda. Ayan, puting-puti na yung hair ko, no? Tapos, sabi ko, mamaya na nga ako, kasi medyo naglaba muna ako, medyo naglinis ng bahay. Tapos sabi ko, mamaya na ako magtitina, no? So, Sakalam, Tigre ng Norte, Jake, Animo, Joker. Good afternoon po, Ma'am Admin Richie 33. Yan. Hello. Salamat po sa panonood. Yung shampoo po mas okay para mag-dark ang hair nyo. OD Lemon. Oo, no? Yung asawa ko meron yan yung Sin hair? Sin hair ba yun? Sin hair. Na in-order niya sa Lazada, no? Shampoo. Kaya lang, hindi naman ako masyadong sa shampoo kasi ang gusto ko shampoo ko yung mga Palmolive, Sunsilk. Lalo na nung nauso yung Palmolive Violet, no? Yung kay Kibuloy. Kay Kibuloy. So mga guys, happy Sunday. Kumusta na po kayo? Ano pong ganap ninyo dyan sa inyong mga bahay, no? Sabi ko, Sunday naman ngayon, medyo chill-chill muna tayo sa politika. Pero syempre, mag-uusap din tayo ng politics. Pero dahil Sunday ngayon, usap-usap tayo mga kababayan, kung ano yung mapag-usapan natin, yun lang pag-uusapan natin, no? Kung ano yung makita ko dito sa mga komentaryo, yun ang sasagutin at pag-uusapan natin, no? So, ayan na nga mga kaibigan, no? Alam nyo ba, ano pa rin ngayon talaga yung yung issue, no? Tungkol kay Lagdameo, hindi pa rin talaga natatapos at patuloy pa rin talaga na andyan pa rin yung issue. Pero mga kaibigan, may update na po ba kayo? Meron na po bang sinasabi si Lagdameo tungkol doon sa issue? Parang yung salamat po sa sa sticker. Nag-file si Kibuloy, no? Di ba nag-file po siya ng senatorial? Hello po, good afternoon. Nag-file po si Kibuloy. Nga pala, no, mga kaibigan, kailangan po nating suriin yung mga yung mga senatorial natin, yung mga tumatakbo po ngayon sa senator, no, ng Pilipinas, no. Ayan nga si Kibuloy. Pag-usapan natin ngayon yung mga tatakbo, no, bilang senador ng Pilipinas. Si Kibuloy. Wala namang, mga kaibigan, sa hinagap wala namang plano na tumakbo, di ba? Pagkatapos biglang malalaman mo na lang nag-file ng COC tumakbo. Anong ibig sabihin yan mga guys? Kasi nga po, meron po silang hidden agenda. Ito komentaryo ko ito sa tingin ko. Kung ikaw ba naman ay napakarami mong kaso, no? At gandang hapon po Admin Rich, gandang hapon din po sa inyo. Ano stand mo doon kay ano stand mo doon kay Lagdameo? Opo. Saglit po, anahin mo natin kay Kibuloy tapos kay Lagdameo. And then yun nga po, no, si Kibuloy po, madami siyang kaso, alam mo naman natin, no?
dami niyang kaso. So, yung pagpa-file po niya ng COC as Senator of the Philippines, halatang halata na po natin na meron itong agenda. Halatang halata na natin na hindi po ito para sa bayan, kundi po para sa kanyang interes. Para po siya ay, alam niyo na, maligtas doon sa kanyang mga kaso. Kasi mga kaibigan, alam naman natin na kapag siyempre senador ka ng Pilipinas, siyempre mas meron kang kumbaga mas meron kang kumbaga ano man tawag doon, yung power, no, yung iba ng mga senador diyan, no, kahit na convicted or kahit na talagang madidiin na sila pero natitwist pa yung kaso, no? So, mas meron po silang power. So, alam na po natin yan kung bakit po si Kibuloy ay papasok sa politika as senador ng Pilipinas, no? So, ito namang isang ating commenter, nagtanong po siya kung ano daw stand ko kay Lagdameo. So, the same pa rin po, antayin po natin si Lagdameo kung anong sasabihin niya. Meron na pong, sa pagkakaalam ko, meron na pong statement yung Barn, no? Na ano ko na to, na-vlog ko na to mga kaibigan eh. Meron ng statement, no, na nagsasabi nga na hindi daw totoo yung mga paratang. At doon sa aking medyo pag-iimbestiga, napag-alaman ko na yung mga nagpaparatang ay mga Duterte daw. Di umano, maka Duterte daw, no? So, sabi ko nga mga kaibigan, may halong politika talaga ito. Hindi ako naniniwala na ito ay ganun-ganun lang. Meron talaga itong halong politika. At sabi ko nga mga kababayan, parang ironic, no? Na, it's really ironic na pagpasok ng dalawa, no? Alam nila yung dalawa na galing sa kabila, pagpasok nila, biglang nagkaganito. Parang yung mga vloggers, medyo nagkagulo. Pagkatapos, biglang makikita mo, parang sabay sila, no? Sabay-sabay, synchronize sila na kinokontent nila si Lagdameo. Sabi ko nga mga kaibigan, no? Eto nga, para sa akin just in case na totoo yung kay Lagdameo, just in case lang, hindi natin alam kung totoo. Napaka-premature, no? At this moment of time, nasasabihin natin or atin ang huhusgahan. Kasi kailangan po natin malaman din ang side po ni Lagdameo. Hindi po pwede na yung side lang ng kabila. Kailangan yung side din po ni Lagdameo. Knowing na si Lagdameo po ay kabarkada, kababata ni PBBM, pinagkakatiwalaan niya. At binibigyan ko po ng benefit of the doubt dahil siya ay kabarkada, kababata, baka naman hindi niya gagawin ito, no, para masira si PBBM, no? So, binibigyan ko ng benefit of the doubt. At respeto, mga kababayan. Kasi, di ba mas okay, di ba mas maganda kung instead na i-content natin to ng i-content at ating kumbaga tuligsain, di ba mas maganda na antayin muna natin yung sasabihin ni Lagdameo at yung sasabihin ng Pangulo at yung desisyon ng Pangulo. Kasi ang Pangulo po natin, full of wisdom po yan. Kung ikaw ay maka-PBBM, kung ikaw ay maka-Marcos at nasubaybayan nyo si PBBM, full of wisdom po si PBBM. Alam po niya kung niloloko siya, alam po niya kung, kasi sa dami po ng, ng experiences niya sa pag-handle ng mga tao at saka yung mga experiences nila nung EDSA Revolution, etc. etc. So si PBBM matalino po yan. At sa akala nyo ba hindi nalalaman ni PBBM yung mga nangyayaring ito na merong mga kumakalat na ganyang balita? Alam na yan. At naniniwala ako na nagpapaimbestiga na yan. President of the Philippines yan. Meron niyang intel. Meron niyang mga nag-iimbestiga sa kanya, mga intelligence, no? Na nag-iimbestiga sa kung sino ang gusto niyang paimbestigahan. Kaya wala ako na ongoing na nagpapaimbestiga na ito si PBBM, no? So antayin natin ano ba sasabihin ni PBBM tungkol dito kay Lagdameo at naniniwala naman ako ng buong puso na si PBBM ang uri ng tao na hindi po nagkukonsinti. Hindi po katulad kay Duterte na kapag kaibigan niya, kahit alam niya rapist, kahit alam niya na ganito, marami nang ginawa, kinukonsinti niya. Si PBBM po iba. Ibahin niyo si PBBM. So bakit hindi na tayo magtiwala po kay PBBM? Para sa akin it's hindi po maganda na i-content natin ito si Lagdameo, tutuligsain natin, Lagdameo, ganyan. Guys, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay pro-admin na vlogger, no, sumusuporta kay PBBM, mas maigi pa na ang i-content mo ngayon ay yung tungkol sa mga proyekto ni PBBM na hindi po alam ng mga DD sheets. Kasi napakarami pong proyekto ni PBBM na hindi po alam ng mga tao. Mas maigi na yan ang i-content mo at i-debunk mo yung mga kasinungalingan ng mga DD sheets kaysa tuligsain mo si Anton Lagdameo na
nasa administrasyon ni PBBM. Gets niyo mga kaibigan? Di ba? Makes sense? Kasi si Lagdameo po ay hindi po basta-basta lang na nandyan lang, no? Siya po ay pinagkakatiwalaan ni PBBM, siya po ay kababata, siya po ay barkada ni PBBM, at siya po ay malapit talaga kay PBBM. So, para sa akin as a vlogger na nagsusuporta sa Marcos administration, para sa akin hindi po maganda na ganyan po ang gagawin natin. Nagpo-focus tayo sa ganyang content. Mas maigi po mga kababayan na etong mga vloggers na nagko-content kay Lagdameo ay mag-content na lang kayo tungkol sa mga programa ni PBBM, di ba? Para sa akin mga kaibigan, ganyan po kasi ang aking stand, no? May mga trolls ba dito na may mga trolls ba dito na pumapasok? Yan. Oo nga po no? Bumanat na ba si Munting tonight kay bumanat na ba si Munting tonight kay Sap Lagdameo? Sino pong Munting tonight? Baka Munting Tinig. Parang hindi po yata, no? Hindi po yata. Ang alam ko pong bumabanat sina Takero, Alicia, si Coach Jared, no? Yun ang alam kong bumabanat, no? Pero ang sa akin kasi guys, yung respeto, no? Respeto po. 'Di ba? Tama po kayo Ma'am Admin Rich kasi ang mga walang kaalam-alam na mga Makaduterte ay lahat inaangkin ang mga natapos na proyekto. Opo, yan po, no? Kaya para po sa akin, bilang isang political vlogger na sinasabi mo na maka-BBM ka, pro-admin vlogger ka, instead na batikusin mo si Lagdameo dyan sa mga content mo, bakit hindi mo nalang i-content ang lahat ng mga achievements ng Marcos administration, di ba? Kasi parang nakikita ko ngayon para silang nakikisama sa mga DD sheets sa pagbanat kay Anton Lagdameo. At alam naman natin mga guys, pag binanatan mo si Anton Lagdameo, para mo na ring binanatan si PBBM at ang Marcos administration. Tapos sasabihin mo Marcos vlogger ka, 'di ba? Hello, tingnan mo ngayon mga nagko-content na yon sa mga tungkol kay Lagdameo, sa mga kasiraan ni Lagdameo. Tingnan mo sino sila. Halos lahat ng DDS synchronized. Pagkatapos ikaw Marcos vlogger, makikisama ka din. Oh. Kaya para sa akin mga kaibigan just leave it to PBBM, leave it to President Marcos at kay Lagdameo, no? Nasagutin niya kapag meron na po talagang meron na talagang lumabas na talaga kurakot yan, etc. Oh. Baka naman sa kanya pwedeng banatan. Tapos may desisyon na si PBBM, baka naman sa kanya kayo bumanat, no? Pero ngayon, napaka-premature na banatan niyo yung tao na ganun-ganun na lang, no? Di ba? O nga po, mga malalaking channel po sila. Malalaking channel yun, Ma'am Admin Rich. Correct, no? Mga malalaking channel. Mga kaibigan ito talaga ang nakakalungkot, no? Sa totoo lang. Katulad ko, ang liit pa ng channel ko, no? 15,000 lang ang channel ko dito. Maliit pa. Sa Facebook ko naman, 57,000. Maliit pa, mga kababayan, no? Sila, ang lalaki ng channel nila, kapag nag-content sila nun, ang laki ng reach nila mga kababayan, mapapanood sila ng maraming tao at maaari din na makapag-convince sila ng maraming mga tao. At maaari din naman na dahil sa ginagawa nila ay maka-impart sila ng negativity doon sa mga tao na nakikinig. At maaari din na yung mga taong yun, imbis na sumuporta kay President Marcos, lalo na kung makitid ang isip, ay baka naman maging anti-Marcos na rin. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, di ba? Diyan nag-umpisa si Maharlika. Diyan po nag-umpisa si Maharlika kung bakit po siya naging anti-Marcos. Una muna, call out. Itong isang na to, secretary na to, ni PBBM. PBBM, dapat malaman mo na itong secretary mo na to, korap po ito. Kino-call out nila si PBBM. Kailangan mahal na Pangulo, no? Si Maharlika, kailangan mahal na Pangulo, tanggalin mo to sa pwesto. Dahil pag hindi mo yan tinanggal sa pwesto, ikakasira mo, ikababagsak mo to. Ganon palagi ang content, ganon palagi, nagko-call out, palagi na lang naninira ng yung mga tao sa pamahalaan ni PBBM. Hanggat kamukat-mukat mo si F. Elisa na ang tinitira. Hanggat kamukat-mukat mo, sasabihin, PBBM, itong asawa mo, situhin mo, ganto. Hanggang sa
Nainis. PBBM, bakit binabaliwala mo ito? Hindi mo sinusweto yung asawa mo. Yung ano, si ganito, hindi mo sinusweto. Bakit gano'n? Nakikisama ka rin ba sa ano, sa katiwalian, ganyan-ganyan. Hanggang kamukat-mukat mo, si PBBM na ang binabanatan ni Maharlika. At hanggang isang araw, nagising na lang tayo sa katotohanan na anti-Marcos na siya. Kaya itong mga malalaking vlogger na to, mga kababayan, na nagko-content ngayon kaysa Lagdameo, pag pinagpatuloy nila yung mga kaibigan, yung alam nyo kasi yung negativity, no? Nai-impart nila sa mga tao at tapos sila din mga kaibigan, may epekto yan sa ano nila sa isip nila, sa puso nila, may epekto yan hanggang hindi nila napapansin na sila anti-Marcos na rin, di ba? Kaya sabi ko, kung talagang totoong mga Marcos vlogger kayo, no? Kung talagang totoo na pang-administrasyon kayo, tigilan nyo na ang pagko-content ng mga negative tungkol dito kay ano, si BNK topic na ano, si BNK topic na niya. Yan. Kasi mga kaibigan, no? Halos po lahat ng mga halos sa ano sa nalaman ko lang, no? Halos po lahat ng mga nagko-content yung tungkol kay Lagdameo, mga ano po yan eh, sa DDS yan eh. Ang pagkakaalam ko kasi sinasabi po yan ni Mami Peng na hindi naman talaga yan sila Marcos, mga DDS naman talaga yan sila. Tapos nag-Marcos, no, nag-PBBM. Oh. So, hindi naman daw talaga mga PBBM o hindi naman talaga Marcos. Duterte daw talaga yung mga yan, pero dahil nga si PBBM na ang malakas, nag-PBBM, no? So, hindi ko alam kung totoo yun, pero yun nga lang ang sinasabi, no, na ganun nga daw yun. Ako naman mga kababayan, no, nagsasarili kasi ako 2021, nandun ako sa channel ko, no, Admin Rich, nagsasarili ako, no, basta pinaglalaban ko si PBBM, pupunta ako sa rally, ako lang mag-isa, no? Wala pang wala pang nakakapag-tap sa akin na isang PBBM vlogger. Hindi pa ako sinasama sa grupo, no? Pero andun na talaga na masigasig talaga ako na pinagtatanggol yung ating Pangulo. At ginawa ko talaga yung page ko, Admin Rich, para talaga sa Pangulo natin kay PBBM, no? Yun talaga, kaya ko ginawa ang Admin Rich. Kung hindi po dahil sa pagtakbo ni PBBM, no, bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi po magkakaroon ng channel na Admin Rich. Kaya ito po talagang Admin Rich na channel ko para po talaga ito kay PBBM. Walang iba, no? PBBM, President Marcos, basta tungkol po sa Marcos, no? Ito po yung channel ko. Kaya ako po talaga, Marcos po talaga ako, no? So, ayun nga po mga kababayan, no? Huwag po nating intindihin yun. Baka magising na lang kayo isang araw mga guys na anti-Marcos na rin kayo at nandun na kayo sa kabilang kubol, no? So nakakalungkot po. Kapag yan po ang nangyari, nakakalungkot, no? So magbabasa muna ako ng babasa tayo ng sabay isa kong cellphone. Babasa lang ako ng kasi hindi nag-a-appear yung ano nyo eh. Guys, hindi nag-a-appear yung inyong yung inyong comment. Siguro mahina yung aking hindi nag-a-appear ang comment nyo. Nawawala-wala siya, no? Magsasagot lang tayo dito ng okay. Nasaan na ba yung Nga pala mga guys, no? Yung iba pong senatorial, no? Senatorial si Jimmy Bondoc, no? Ako never kong nagustuhan yung si Jimmy Bondoc, no? Kahit nung artista pa siya na hindi naman sumikat talaga yan eh, guys. Sumikat ba si Jimmy Bondoc? Parang hindi naman, 'di ba? Hindi naman siya sumikat, no? Hindi po siya sumikat. Hindi ko natandaan na siya ay sumikat, mga guys, no? So, eto mga kaibigan, no, meron ngang nung siya po ay in-interview tungkol nga po doon sa kanyang pagtakbo, no? So, kitang-kita po natin dito mga kaibigan na tumatakbo po itong si Jimmy Bondoc, hindi po talaga sa taong bayan, hindi talaga para sa taong bayan, kundi para kay Duterte. At ito pa yung nakakatawa mga kaibigan na sabi po niya na babawiin natin itong gobyerno. Ha? Babawiin niyo yung gobyerno? Bakit? Bakit yung babawiin ang gobyerno? 'Di ba?
Kasi pag sinabi mong babawiin nyo ang gobyerno, ibig sabihin yan mga kaibigan, ikukuditan nyo ang ating Pangulo, BBM. Guys, eto yung sinasabi. Eto, bigyan ko na kayo ng hint, ha. Maging vigilant kayo mga kaibigan. Bigyan ko na kayo ng hint. Ganito kasi yan. Alam naman natin, di ba? Hindi sila nagtagumpay yung GMA, no, yung kanilang yung plano nila, no, nung pag-upo ni PBBM, patatalsikin si Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives, papaupuin si GMA, pagkatapos doon na maglalagay sila ng mga issue about PBBM for impeachment, at dahil si GMA na ang Speaker of the House, syempre kayang-kaya niya na kayang-kaya niya mga kaibigan na talagang ipa-impeach si PBBM. Control na niya ang House, no? So, dahil na gano'n yun, mga kaibigan, hindi sila nagtagumpay. Pangalawang attempt, hindi na naman nagtagumpay. Ang ginawa ni Speaker ng House of Representatives ay tinanggal na si GMA. Kung dati dinemote lang, second attempt, tinanggal sa pwesto niya. Ngayon mga kaibigan, eto na ang pinakaalas nila. Etong eleksyon na mangyayari sa 2025. Eto na ngayon ang last chance ng mga Duterte para palitan si PBBM agad-agad, no? Etong 2025 election. Bakit ko nasabi ito mga kaibigan? Ganito yan. Napansin nyo, ang mga pumapasok ngayon sa senatorial slate ni Digong, artista. Bakit artista ang pinapapasok ni Digong? Kasi iniisip ni Digong na kapag artista ang pinapasok niya ay baka naman sure win. Baka naman manalo. Diba? Kasi alam niyo naman, ang mga Pilipino, uy, artista. Ay, artista, sikat yan. O, diba? Mga Pilipino, mindset. Ang mga Pilipino, marami, hindi namimili ng maayos na leader. Anong pinipili? Artista. Sikat. Diba? Pero, hindi na naman sikat si Philip Salvador, diba? Siguro kung noon, nung kasikatan ni Philip Salvador, tumakbo siya as Senator of the Philippines, baka manalo siya. Pero ngayon, imposibleng manalo na yan, no? So, kaya artista mga kaibigan, ang kanilang mga pinapapasok dyan, kaya artista, para ma-dominate nila ngayon ang Senado. Pag mas marami sila sa Senado, mga kaibigan, ayan na. Pwede nilang ipa-impeach si PBBM. Diba? Ano yun nila yan, mga kaibigan, lalakarin nila yan, no? At yung mga kaibigan, yung mga agenda, yung mga plano ng administrasyon, pwede nila yan pigilan. Diba? Yan po ang dahilan kung bakit ang daming pinapapasok ngayon ni Duterte sa senatorial slate na mga artista. Guys, para saan ito? Hindi para sa bayan, kundi para po sa kanilang sariling interes. Para mapatalsik nila si PBBM. Si Jimmy Bondoc, nadulas siya doon eh. Guys, nadulas doon si Jimmy Bondoc sa sinabi niya na papalitan natin ang gobyernong to. Nadulas siya doon. Kasi, yan ang kanilang plano. Palitan nila ang gobyerno ni PBBM, mga kaibigan. At hanggang ngayon hindi pa rin sila nawawala ng loob na iluklok talaga si Sara Duterte. Guys, bakit hindi sila makapag-antay sa 2028? Bakit hindi nila kayang mag-antay sa 2028? Kasi nga gumugulong ang mga kaso, 'di ba, sa House of Representatives, mga kaibigan, mga investigasyon, no? At eto mga kaibigan, patuloy na nalalantad ang mga kasamaan ng war on drugs sa panahon ni Duterte. At patuloy na nalalantad ang mga masasamang mga ginagawa, mga korupsyon ng Duterte administration. At maging mga kaibigan, patuloy pa rin, no, yung mga issue ng confidential funds ng kanyang anak, ng Davao, at patuloy pa rin mga kaibigan na bumababa ang kanilang trust rating. So kailangan nilang isalba ang kanilang sarili para makapag-survive sila sa politika.
So, ang ginagawa po ngayon ng Duterte administration, ng Duterte camp, ay purely para po sa kanilang survival. So mga kaibigan, kung kayo ay isang matalino na voter, no? Matalino ka na voter, pipiliin mo bang iboto etong mga senatorial state na to na ang gusto lang ay makasurvive sila? 'Di ba? Guys, kapag nanalo yan si Jimmy Bondoc, magiging tuta yan ni Duterte. Pag nanalo yan si Philip Salvador, sigurado ako 101% magiging tuta yan ni Duterte. Nakita niyo yung viral na video ni Philip Salvador? Guys, parang kinunan yata yun nung nagsusona yata si Duterte. So, sa sona yata ni Duterte yun. Ngayon, tinanong siya ng isang reporter, itong si Philip Salvador, kung anong masasabi niya doon sa mga bumabatikos sa administrasyon ni Duterte. Anong sabi ni Philip Salvador? Ang sabi niya, ang masasabi ko sa kanila, mamatay silang lahat. Oh, diba? So ngayon, ibabalik natin sa kanila kasi sila yung bumabatikos sa administrasyon. Oh, babalik natin sa kanila. Oh, pwede din ba natin sabihin sa kanila, mamatay kayong lahat? Oh. Parang hindi naman po pwede yun, di ba? Pag may bumabatikos sa'yo, huwag mong sasabihin ng ganyan. Kasi ibig sabihin yan, ayaw mo na may bumabati ko sa'yo. Gusto mo kung ano yung gusto mo yun lang, gusto mo sunod-sunuran ang mga tao, ayaw mo na may bumabati ko sa'yo. Ano yan, diktador? Diba? Philip Salvador, dahil hindi po siya magiging maayos na senador ng Pilipinas. Ang gagawin lang po niya ay magpapakatuta lang po siya kay Duterte. Yun lang po yan, no? Real talk lang po tayo dito mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Pag nanalo po ang mga senador, mga kaibigan ng Duterte slate, magiging tuta lang po ang mga yan. Hindi po sila para sa bayan, kundi para po kay Duterte. At sila po mga kaibigan, wala silang gagawin kundi magtatanggol kay Duterte. Kapag may ICC, magtatanggol kay Duterte sa lahat po ng paraan. Magiging tuta po sila. Kaya wag na po nating mga kababayan pagbigyan itong mga senatorial slate ni Duterte na makapasok po bilang senador ng Pilipinas. Dahil unang-una sa lahat, wala pong mga gagawing batas yan, mga kaibigan, na ikagaganda, ikauunlad ng bayan natin, kundi para lang kay Duterte. Alam niyo sino lang yung nakita ko doon na sa senatorial slate ni Duterte na pwedeng iboto? Si Chavit Singson. Oh, pwedeng iboto yon. Si Chavit Singson. Kasi pinakinggan ko yung kanyang plataforma. Maganda po ang kanyang plataforma. Panoorin niyo po yung video ni Chavit Singson na ini-explain po niya. Maganda po yung kanyang sinasabi. No? So, baka yun, pwede ko siyang iboto, si Chavit Singson. No? Dali guys may okay. Yan. So, sino pa? Ano guys, shout out ko muna si bagong follower and subscriber daw, si Bahala Ed Ryan, no? Shout out ko muna si Bahala Red Ryan. Dali, merong sing-sing pari. Ganyan talaga kasi nasa outdoor ako eh. Patayin ko lang. Oh, doon ka muna. May singsing pare lumalapit sa akin. Yan, sa outdoor kasi tayo, yan. So, yan mga guys, no? Huwag niyo pong iboboto si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, Bongo. Guys, no? Alam niyo ba yung issue kay Bongo? Oh, isa po si Bongo sa tinuturo, mga kaibigan, na isa po siya, no? Doon sa tinuturo sa Quadcom, mga kaibigan, na Siyempre, mga malalapit yan kay Duterte, mga kasabuat yan, no? Mga pagdating sa kanilang mga war on drugs na tinatawag. Nakita niyo ba mga kaibigan sandali tingnan natin ako dito, no? Nakita niyo ba yung video? Grabe mga kaibigan, no? Wala siya dito. Yan. Grabe mga kaibigan yung ginagawa sa panahon ni Duterte, no? Yung pinakita po doon sa video, no? Yung ginagawa sa panahon ni Duterte na
yung isang lugar ba yun sa Tondo, no? Nakalimutan ko kung saan Tondo yun. Basta sa Tondo siya. Ang ginagawa ng mga pulis, naka-civilian sila, di ba, mga guys. Tapos, syempre, Tondo, yung mga tao sa Tondo, yung marami doon, mga nagtutumpukan sa labas, no? Yung iba may nagiinuman, yung iba may naglalaro, mga bata, etc. Tapos iskinita siya, guys, no? Siguro yung iba napanood na to. Tapos di pagdating ng mga pulis sa civilian, pinaalis nila yung mga tao, lahat ng mga tao pasok sa bahay, no? Pati mga bata naglalaro, pasok lahat sa bahay para walang witness. Pero pagkatapos yan, guys, lahat ng kung may CCTV, lahat ng CCTV, ano yan, ano yan lahat ng CCTV para walang ebidensya, no? Tapos, ayan na, mga kaibigan. Mga ilang ano lang, narinig na natin na may putok, di ba? Putok. Pagkatapos, makikita na natumba na yung kanilang tinukhang natumba na. Binuksan yung pintuan, pagkabukas sa pintuan ng pulis, binaril agad, pagkabaril, natumba. 'Di ba? So ganyan po ginagawa nila in broad daylight. Sa panahon po ni Duterte, wala pong sinisino in broad daylight kahit sa piyesta. Guys, sabi ko nga sa inyo yung malapit doon sa amin, no, sa mga guys, barangay captain. Sa piyesta yung barangay captain, isa siya yata sa mga judges, no? So, nakaupo siya doon, nakahilera, yung mga nakaupo, mga sa barangay. Tapos, ang ginawa, guys, nung riding and tandem, yung isa, nakaabang lang doon sa may, parang nakaabang lang siya pag natapos. Tapos, yung isa, yun yung naglakad. Tapos, nung andyan na siya sa harapan ng barangay captain, na kakilala ko, tinutukan dito talaga. Kita, lahat ng mga tao, kita nila kung anong nangyari. Tapos, ang ginawa nung pulis na nakasibilyan, naglakad ng parang walang nangyari. Tapos, nung andun yun, sakay na sa motor. Binalita yan sa GMA News at sa iba-iba pang mga mainstream media. Ganyan po noon sa panahon ni Duterte. Walang oras-oras. Umaga, tanghali, gabi, sa loob ka man ng bahay, kakatukin ka, tapos talagang babarilin ka, andyan yung mga pamilya mo, andyan yung mga anak mo, babarilin ka, talagang gaganunin ka. Tapos kahit nasa public place ka, gaganunin ka talaga, walang sinisino. Di ba napaka-inhuman, napaka-barbaric? Di ba? Kaya nga ito mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, no? Nagtataka talaga ako, bakit meron pa mga tao bakit hanggang ngayon may mga tao pa rin na humahanga kay Duterte at sa mga Duterte? Ganito sila kasama. Di ba? Bakit hanggang ngayon meron pa rin mga tao na nabubulagan na kahit alam nila na ganyan ang mga Duterte, andoon pa rin sila at pinagtatanggol pa rin nila. Ay, nako, mga kaibigan, no? So, may mga tao talagang gusto ng kasamaan. So, bakit hindi ko nakikita yung inyong dali guys, sa messages such as potential, hindi ko nakikita yung nyo. Hindi ko nakikita yung messages nyo, guys. Hi, guys! Nawala! Yan. Nawala. Yan. Nawala po bigla. Yan. Yan, sabi ko bakit biglang nawala? Yan, tinitingnan ko lang sabi ko bakit hindi ko nakikita yung mga yung mga comment nyo. Tapos nung biglang nawala na siya, no? Yan. So tuloy po natin mga kaibigan, no, yung ating discussion, no? So kapag may tanong po kayo diyan at sasagutin po natin, no?
Kasi wala po tayong ano, dahil Sunday po ngayon, wala po tayong certain na topic, no? Kung ano yung mga tanong nyo, yun po ang ating sasagutin. Yan. Wala. Makakainis naman to. Ano ba? Yan. Dali guys, Ano ko na nga to. Hotspot. Yan. Mag-hotspot na ako. Sandali guys, i-hotspot ko lang tong ano ko kasi yung isa walang ano bang tawag doon? Walang data yung isa. I-hotspot ko muna saglit. Ay, hindi ko ayun. Wala, hindi ko makita yung hotspot. No? Yan. Wag na nga. Hindi ko ma-hotspot, guys. Nasa na? Yan. So, mga kaibigan, tuloy na tayo, no? May nag-message na kasi very important. Naku, ayan. Nag-uumpisa na yung aking nati-trigger na. Kasi guys, yung aking tinan nyo Yan. Nati-trigger na ang aking ilong. Kasi kapag ganito guys, no, na outdoor, trigger ang aking ilong. Kasi kita niyo naman, mapuno, O, di ba? Mapuno. Mapuno po dito. Kaya nati-trigger ang aking ilong. Yan. So, yan mga guys, huwag po tayong boboto ng yan. Huwag po tayong boboto ng mga senatorial slate ni Digong. Yan. So, ang pwede lang po nating iboto dyan, pwede kong i-recommend sa inyo si Chavit Singson. Kapalit kay Amy. Yan yan guys Kapalit po kay Amy si Chavit Singson. Bakit nagustuhan ko si Chavit Singson? Kasi nung sinabi po niya yung kanyang plataforma, maganda ang kanyang plataforma. No? Pakinggan niyo po yung plataforma ni Chavit Singson, maganda po. New subscriber, salamat po sa pag-subscribe, no? Marami pong salamat sa aking mga new subscribers, no? Yan. So, mga guys, no, ano pang topic natin? Magtanong kayo, ano pang topic natin? Andali, may nagtanong dito. Okay ba sa Admin Rich na bumoto ng isang dilawan na senador? Yan. So may nagtanong po sa akin mga kaibigan, okay daw ba sa akin na bumoto ng dilawan na senador? So eto ang sagot ko Para sa akin mga kababayan, wala akong issue. Senador na to dilawan, no? Pwede ko siyang iboto. Sa totoo lang, pwede ko siyang iboto. Pero provided na siya ay isang dilawan na senador na hindi po never again. Hindi po yung never again to Marcelo, never again to Marcos, ill-gotten wealth, martial law victim. Hello? Kapag ganon po, hindi po yan makakaasa na makakabalik pa sa national election. Dahil, ibig po sabihin yan, mga kababayan, siya po ay maghihiganti lang ng maghihiganti, wala siyang agenda, ay tungkol lang sa paghihiganti. Yan. Kaya, wala pong problema. Senatorial na dilawan, sige, iboboto ko. Boboto ko.
Kailangan hindi as Marcos na diktador ang tatay na magnanakaw, 'di ba? Ganyan ang tingin nila eh. PBBM, Marcos magnanakaw. Hmm. Kailangan talagang liberal-minded. Kita nyo naman partido nila, liberal party, pero nila hindi pang liberal, di ba? Kaya kung may makita akong ganong senador na dilawan at maganda naman ang plataforma, maayos naman, pwede. Pero kung senador na never again, never tapak sa seat sa national election, hindi kayo maluluklok sa pwesto. Dahil, aminin nyo man o sa hindi, mga dutae, mga dilishits, aminin nyo man o sa hindi, mas marami pong makamarcos. Napatunayan yan, 2 beses na po nag-survey, ang pro-Marcos 36%, pro-Duterte 16%. So, sa susunod pa na kapag may mga survey, guys, baka nasa 10% na lang ang Duterte. Baka sa susunod pa ng mga taon, baka 1% na lang yan hanggang sa 2028. Nakita nyo nga ang mga ginagawa ng Duterte ngayon? Nakita nyo si Sara Duterte? Dati pa chill-chill, di ba? Oh, pero ngayon, kita nyo. Punta kay Lenny. Nanligaw kay Lenny. Punta sa Ilocano, kina Apo Wang-od, nanligaw. Punta sa Iglesia ni Cristo. Diba? Punta sa mga kung saan-saan naglilibot, nakakarating sa Jollibee, kung saan-saan mga hello. Nagpapakita, visible to the eye of the Filipino people. Pinapakita nasa palengke, simple lang ang damit. Simple ang damit. Pero sa confidential funds, hanep. Diba yun nga palagi ko sinasabi? Pasimple-simple. Simple ang damit. Pero sa confidential funds, hanep. Parang yung tatay niya. Kain-kain sa karinderya. Karinderya, kain-kain. Yun pala. Limpak-limpak ang pera. Oh. Anong sabi ng whistleblower? Anong sabi nung yung sina Madam Ellie? Di ba mga kaibigan, whistleblower tuloy. Whistleblower na rin sila kasi sinabi nila yung yung mga nangyari di ba? Doon sa kabilang camp. So mga kaibigan eto, bakit hindi ako masyadong kumbaga fully na naniniwala or hindi naniniwala kundi nagtitiwala. Bakit hindi ako full yung confidence ko, yung pagtitiwala ko sa kanila na totoo yung kanilang mga ginagawa ngayon. Bakit nagdududa pa rin ako na isang araw kapag napagod sila dito, pupunta na naman sila sa kabilang kubol at sisiraan na naman si President Marcos. Sabi ko nga mga guys, hindi ako yung tao na hindi agad madaling maniwala, no? So kailangan ko pa ng maraming proof. At doon, kapag pinapakinggan ko yung sinasabi nila, may sinasabi itong si Madam Ellie na magkakaibigan daw talaga sila, yan sila Maharlika. So, marami daw nag-e-expect na babanatan daw niya si Maharlika at yung iba, pero hindi daw nila babanatan kasi magkakaibigan daw sila. At kapag best friend daw. Guys, para sa akin may yun para sa akin, parang may mali. Bakit? Eto, hindi ko alam sa inyo pero sa akin lang Kasi mga kaibigan, kapag ganun kasi, ibig sabihin, yung loyalty mo pa rin talaga, nasa kaibigan mo. Diba? Sa kaibigan mo yung loyalty mo At pag dumating yung araw, na mapagod ka dito, at sa tingin mo parang wala naman nangyari sa akin dito. Parang hindi naman wala naman ako masyadong nakukuha dito, hindi naman masyadong hindi ko naman nakukuha ang gusto ko. Pwede kang bumalik doon sa kabila 'di ba? So ngayon, parang nakikita ko naninimbang-nimbang sila. Yan sina Madam Ellie, parang naninimbang-nimbang sila. Kasi nga naman, mga kaibigan, kapag tuluyan talaga nila na
ibinulgar, mga kaibigan, yung kanilang mga kasamahan dati, parang sa tingin nila, paano kapag nasira sila sa administrasyon na to? Ibig sabihin, parang wala na silang babalikan. 'Di ba? Oh. Kaya medyo nag-hold pa rin sila, mga kaibigan. No to pro-China, no to all anti-Marcos. 'Di ba? Ganon yun sa tingin ko Kaya pinipigilan pa rin lang sarili nila na ang sabi nga niya, hindi daw niya pwedeng banatan si Maharlika kasi nga kaibigan. 'Di ba? Kaibigan. So kapag kaibigan kasi, ibig sabihin, mga kaibigan, kaibigan nga pinapahalaga nila yung kanilang pakikipagkaibigan doon. What if may mangyari dito sa camp ni PBBM na what if na bad shot sila dito? 'Di ba? What if may nangyari na parang na-feel nila na nako, parang wala naman tayong dito. Guys, anytime pwede silang bumalik doon. Pwede silang bumalik doon at ang masama, kung marami na sila ditong mga nakuha na mga impormasyon na mga dapat ay sa inner circle lang ng Marcos admin, mga vloggers, pero nakuha na nila yung mga impormasyon, mga data, etc. etc. Tapos biglang, yun nga, yung umalis sila dito, tapos nung nasa kabila na sila, paano kung siraan na naman nila ulit at ipagkalat na naman, di ba? Kaya ako talaga, mga kaibigan, hindi pa talaga ako fully convinced. Kailangan pa talaga ng maraming katibayan na yung kanilang pagbabalik sa Marcos admin ay talagang totoo, taon sa puso nila, sa isip nila, at hindi na talaga sila aalis. Guys, tandaan nyo, sa 2028, election na. Ito, naisip ko lang, mga kaibigan, baka maaring, ito dumadaan lang ito sa aking malikot na kaisipan, no? Pwede rin naman, hindi ko sinasabing totoo pwede rin naman na baka planado sa Marcos admin ay planado para sa 2028 elections. Pwede yun. Baka di natin alam baka may plano na kayong dalawa mag Trojan horse kayo dyan o kunwari ganito kunwari na babalik kayo sa administrasyon, tapos kunin nyo yung loob, no, ulit ng mga Marcos admin, ng mga Marcos vloggers, kunin nyo ulit yung loob, tapos huwag kayong papahalata na Trojan horse kayo. Pagkatapos syempre kunin nyo yung loob, syempre, mga kaibigan, etc. etc. May makuhang mga impormasyon, tapos kamukat-mukat mo. Pagdating ng 2028, bigla na lang, nasa Duterte camp na. At bigla na lang sinisiraan na ang first family. At sinisiraan na ang nawawala ang signal ko. Mga kaibigan, ang isang tao, once na nag-traidor ka, magagawa ng mag-traidor pangalawang beses, pangatlong beses, at kahit ilang beses pa. Once na nag-traidor ang isang tao, pwede na niyang gawin or ng ilang beses. Kali ko, guys, once na nag-traidor yung bumalik man yan, mapatawad ko man yan, pero wala na yung bukong tiwala. Ganun yung ugali ko. Kaya dito sa pagbabalik ng itong dalawa, marami akong duda. Yun ang totoo, no? Yan. Pero dahil nga sa maliit lang yung channel ko, kaunti pa lang yung reach ko, kaunti pa lang yung nakakapanood, kaunti pa lang yung nag-share, syempre, tapos sila, ang daming nag-share, ang daming nanonood, syempre, mas marami silang mapapaniwala. Guys, nawawala yung signal ko. Naglo-loading tapos nawawala, no? Kaya mga guys, eto, hiling ko sa inyo. Kung kayo ay hiling ko to sa inyo, kung kayo ay Marcos loyalist or Mike
buyoy ako. Kung kayo ay Marcos loyalists or Marcos supporters, mga kaibigan, ang hiling ko sa inyo, panoorin niyo po yung talagang mga vlogger na yung hindi po mga nanggaling sa kabilang kubol, kundi yung talagang mga Marcos. Yung hindi mo na questionin, talagang maka-Marcos talaga, di ba? Yun na po ang inyong panoorin at suportahan. At isa po ako doon, since tumakbo ang ating Pangulo noong 2021, talaga naman, ginawa ko na itong page ko na to. At talagang ako'y nag-vlog para sa ating Pangulo. Diba? Oh. Guys, 2016, di ba, tumakbo yung Pangulo natin na si PBBM tumakbo na Vice President. Kakamping but Marcos supporter. Salamat po, kakamping. Yan. Sa totoo lang mga kaibigan marami ng kakamping na na sumusuporta kay PBBM. Kasi sinasabi ng mga kakamping na nakakausap ko, yung mga plataforma daw ni PBBM ay plataforma daw ni Leni Robredo. Patungkol sa West Philippine Sea, pareho din sila ni Leni. Patungkol sa war on drugs, pareho din sila ni Leni. Pati yung sinasabi nila, pareho din na ang addiction is a disease. So, ibig sabihin, kapag ang addiction ay disease, dapat hindi mo papatayin, yung tao. Dapat, i-rehab mo para siya ay gumaling. So, pareho sila doon ni Leni. Actually, guys, may napanood ako si Leni noon tungkol sa, tanong sa kanya tungkol nga dito sa war on drugs. At napanood ko rin yung kay PBBM, pareho sila ng sinasabi na yung addiction is a disease, na kailangan ay ipagalingin, iparehab. Pero kay Duterte, pag addict ka, basta addict ka, ganun. Kahit small time ka lang na addict ka, kahit bagong addict ka lang, hindi ka naman talaga sobrang addict, Basta gumamit ka ng droga at medyo na addict ka, ganun ka kaagad, Kasi mga kaibigan, si Duterte parang ayaw na niya magtayo ng yung mga rehabilitation center. At ayaw na po niyang magpakain, yung gobyerno, yung magpakain ng gobyerno ng mga addict. Di ba sa panahon niya, ano sabi niya? Huwag niyo nang nagkakrisis tayo ngayon sa bigas. Kulang ang kanin. Kasi nga, kasi daw, ang dami na daw mga nasa rehab. Huwag na daw sila bigyan ng kanin. Bigyan nyo na lang ng shabu. Dahil mas mura. Mas mura daw ang shabu kaysa bigas. Meron ako niyang video. Sinabi ni Duterte, mga guys, na huwag nyo nang bigyan ng kanin, yung nasa rehab. Bigyan nyo na lang ng shabu. Dahil mas mura ang shabu. Kita nyo? Ganyan ang sinasabi niya sa mga dali guys ganyan yung sinasabi niya sa mga pulis. Wag na daw bibigyan ang mga tao na nasa rehab ng kanin, kundi shabu na lang daw. Grabe, matino ba yan? Ganyan ba ang matinong Pangulo? Yan. Hindi siya matino na Pangulo, So mga kaibigan, tandaan nyo, sa 2025, wag na wag tayong boboto ng mga senatorial slate na maka-Duterte. Wag na wag. Ba? Guys, meron namang meron kasing issue dito sa Manila, di ba? Di ba sa Manila ang tatakbo si Isko, Isko Moreno. Guys, alam naman natin, nakakasama ka ba dun sa mga nagtatambay sa sa COMELEC para mag-support sa electoral protest ni PBBM? Ay, nasa po ako noon. Nasa school po ako noon, hindi po ako nakakasama. Bawal po umabsent, nung mga panahon na time, nung mga time po na yon, yung nag-electoral protest po si PBBM,
Nasa school po ako noon. Hindi po pwedeng umabsent. Mahigpit po yung aming principal. Bawal umabsent. Lalong-lalo na ang tinuturuan ko, maliliit na bata. At wala po masyadong gusto na magturo sa kanila kasi sobrang ang lilikot, no? Pag meron pong nagsasab sa akin, umabsent ako, nagsasab sa akin, talagang hindi po nakakatiis kasi ang lilikot talaga ng mga bata, no? So, ako po, hindi po ako pwedeng umabsent. Pag umabsent po ako ng isang araw, tama na yan, mainit pa ulo ng principal nun. Yan po ang totoo. Talaga, sobrang napakalilikot at napaka-grabe po talaga, mga energetic. So kapag ako po yung absent, tapos walang magsasab, yung principal po, napipilitan pong magsab. Kasi, yung mga teacher naman po na mga pang high school, hindi po nila alam paano i-handle yung preschool. Hindi nila alam paano i-handle yung preschool. No? So, ang nangyari po, yung principal namin ang nagsasab. Kasi po, yung principal namin, dati rin siya nagturo ng preschool. So, magaling po siya mag-handle ng bata. Kaya kapag ako po mag-absent, mainit ang ulo ng principal namin. Kaya, kung absent man ako, talagang emergency lang, emergency. Kaya hindi po ako nakasama dun sa electoral protest, no, ni PBBM sa labas ng COMELEC. Hindi po ako nakasama diyan. Ang nakasama po diyan sila Mami Peng, yan, sila po yung nakasama. No, pero ako, nagtuturo pa kasi ako noon during that time. So, busy talaga sa pagtuturo, no? Kaya nga hindi rin ako nakapag-vlog kasi talagang busy sa pagtuturo. Nakapag-vlog po ako nung hindi na po ako nag-work, no? Kasi 'di ba nagka-pandemic. 'Di ba nung nagka-pandemic talagang sarado lahat, no? Tapos yun nga, nag-retire ako tapos 2021, sabi ko hindi na nga ako papasok. Hindi na ako magtatrabaho, yan. So, eto po, full time ko na yung aking pagbablog. Pero tamad ako mag-vlog. Minsan hindi ako nagba-vlog, minsan magba-vlog, 'di ba? Alam niyo 'yan, tamad ako mag-vlog. Tamad po ako mag-vlog eh. Minsan hindi ako nagba-vlog, 2 araw, 3 araw hindi ako nagba-vlog. Tapos minsan naman kapag gusto ko mag-vlog, inaaraw-araw ko. Basta tamad po ako mag-vlog. Yan. Pero masipag naman po ako sa trabaho, no? Pero itong pagbablog, para hindi ko dito po, sinusweldohan po ako ni YouTube. YouTube po ang sumusweldo sa akin, no? Kaya mga guys, mga nanonood ngayon, share na po itong ating video nang sa ganun ay dumami pa po ang ating subscribers, no? Yan. Kasi doon po tayo sa mga loyal, no? Loyal talaga kay PBBM, loyal po sa Marcos admin at hindi po yung kinakalaban yung Marcos admin. 'Di ba mga guys? Yan. So ano po mga tanong nyo? Baka may tanong kayo dyan, Peng. Andun po siya. Salve Kaparanga, huwag naman lahat, lalo na mga artista. Opo, huwag, no? Sa akin po ang iboboto ko lang sa senatorial slate ni Duterte, pwede po si Singson. Kasi nakita ko po yung ni Chavit Singson, narinig ko po yung kanyang plataforma, at saka meron na po siyang nagagawa dun sa Ilocos. May nagagawa na po siya dun sa Ilocos Sur, yung tungkol po sa mga e-bike, sa mga meron na po, meron ng resulta. At yung kukunin niya, mga kaibigan, hindi po made in China, kundi made in Korea. Pagkatapos dito po mismo sa Pilipinas, nagpapatayo po siya ng factory para dito po gagawin. Pero yung mga materyales, Korea po. No, di ba maganda? Hindi made in China. Kaya nung narinig ko po yung kanyang plataforma, sabi ko, ay ito, pwede ito si Singson. Pangpalit ko kay Aimee. Ayoko kay Aimee. Kasi si Aimee, magiging lang siya para kay Duterte.
Para kay Duterte yan. Ito, abangan nyo guys ha. Pag dumating yung time na si Duterte aarestuhin ng ICC, isa yan si Amy sa talagang pipigil. Isa yan. Hindi po siya, hindi siya dapat iboto kasi hindi naman siya, although Marcos siya, pero ang sinusuportahan niya, Duterte. So, yun na. At mga kaibigan, kayang-kaya po niyang itiwalag, traidorin ang kanyang pamilya at ang kanyang kapatid para po kay Digong. O diba, sinabi niya yan? Kahit siya na lang mag-isa ang natitira, hindi niya iiwanan si Digong. Kahit siya na lang ang mag-isa, hindi niya iiwanan si Sara, ang mga Duterte. Ibig sabihin mga kaibigan, kayang-kaya niyang i-disown ang kapatid niya. Wala siyang pakialam kahit pamilya, kahit kapatid niya, basta ang mga Duterte. Kailangan good shot siya sa mga Duterte. Kaya yung mga loyalista, pakiusap, huwag niyong iboboto si Amy. Bigyan natin siya ng lesson para ma-realize niya na, ay, marami palang loyalista. Nagkamali pala ako, ang akala ko mas maraming Duterte. Kasi di ba yun yung pinapalabas nila doon mga kaibigan na mas maraming Duterte. Kaya nakabalik si PBBM dahil sa mga boto ng Duterte. Di ba? Kaya kung kayo loyalista, kung kayo Marcos supporters, Marcos loyalists, kung talagang mahal nyo si Amy, kung mahal nyo talaga si Amy Marcos, mga kaibigan, kung loyalista kayo, huwag nyo siyang iboto para ma-realize niya na ito pala ang katotohanan. At kapag nagkaroon siya ng realization, mga kaibigan, pwede pa siyang bumalik ng totoo sa Marcos. Pwede pa siyang bumalik ng totoo sa kapatid niya. Yung pagsuporta sa kapatid niya. Hanggat hindi niya marirealize yan, mga kaibigan, iisipin niya na totoo na mas maraming Duterte at kaya nakabalik ang kapatid niya dahil sa mga Duterte. Yan ang iisipin niya. Kaya mga guys, bigyan natin ng lesson si Amy. Kapag na-realize na niya lahat, pwede naman siyang ibalik Pwede naman siyang iboto ulit natin, di ba? Pag tumakbo siya sa mga next election pa, pwede natin siyang iboto ulit. Provided na talagang na-realize na niya ang pagkakamali niya, no? Na kanyang kanyang iniwan sa ere ang kapatid niya. Sabi ng ibang loyalist, ay ano lang yan kasi ano lang yan, palabas lang yan ni Amy. Kasi para hindi madiin si PBBM, para ano. Hello? Palabas? Sinabihan na yung kapatid mo na bangag. Wala ka man lang say. Hindi mo man lang pinagtanggol. Pagkatapos ikaw pa ang nagpalabas. Ikaw pa ang nag-ano ng mga pulburon video Oh. Di ba sabi ni Maharlika, kay Amy daw yun, yung mga pulburon video. Parang si Amy yata ang nagpagawa. Di ba may video si Maharlika na inaano niya si Amy na, Amy, magsalita ka na. Ikaw ang nagano nito, sa'yo to galing. Di ba may ganun si Maharlika? Tapos ano pa mga kaibigan, si Amy din ang nagpalabas yung sa Duran-Duran, yung picture. Tapos, yung mga statement niya, katulad ng Panggil Bay Bridge. Tuwan-tuwa yung mga tao. Salamat PBBM. Bigla sasabihin niya, ay hindi naman kay PBBM, kay Duterte yan. Tapos tungkol doon sa mga pamimigay ni PBBM ng mga lupa. Diba? Alam naman natin mga kaibigan na si PBBM mas maraming naibigay na mga lupa at mga certificate of land kasi pag-start pa lang ni PBBM, sinimulan na niya at napakarami na niyang naipamigay. Pero anong sabi ni Amy? Dinidebunk na naman ni Amy. Ay si Pangulong Duterte naman talaga nag-start talaga niyan, tsaka ang daming naibigay. Puro na lang Duterte. Guys, para kay Amy, ang kapatid niya walang nagawang maganda. Para kay Amy, ang kapatid niya walang nagawang matino. Sona ng Pangulo, sona ni PBBM, nandun kami sa may second floor. Second floor kami guys. Dito si PBBM, nandito kami banda, second floor. Pinagmamasdan ko yung kilos ni Amy.
Di nagano si PBBM. Lahat ng yung mga sinasabi ni PBBM magaganda, palakpakan ng mga tao. Si Amy, cellphone, parang walang narinig. Nagsabi si PBBM, all pogos are banned. Tayuan ng mga tao, naghiyawan, palakpakan. Si Amy, nakaupo. Wala lang. Nakaupo si Amy, ha. Si Risa Hontiveros nga tumayo. Yung mga komunista doon, nagsitayuan, kahit yung mga komunista, nagsitayuan, nagsipalakpakan, naghihiyawan ng mga tao, kami doon sa second floor, naghihiyawan, BBM, talaga namang nagkakagulo mga tao, naghihiyawan, palakpakan. Si Amy, parang walang nangyari, parang wala siyang narinig, parang hindi siya natutuwa sa sinasabi ng kapatid niya. Ang dami pang sinasabi ng kapatid niya. Magaganda. Si Amy, walang reaksyon. Anong klaseng kapatid yan? Kapatid ba yan? Oh. Tapos iboboto nyo? Kayo mga loyalista, iboboto nyo? Tayong mga Marcos supporters, iboboto natin? Yung ganyang klaseng tao? Oh. Boboto nyo yan? Talaga? Ako hindi ko yan iboboto. Hindi ako boboto ng isang Marcos nga ang apelyido pero traidor. Marcos nga ang apelyido pero nilalaglag ang kapatid. Marcos nga ang apelyido pero walang pakialam sa kapatid niya. Diba? Yan. Kaya mga guys, no, wag na wag nyo nang iboboto si Ivy dahil wala siyang gagawing matino. Diba? Parang, nakikita ko na yung buwan. Nakikita ko na yung buwan. Anong oras na ba? 1:26. Yan, 1:26 na pala, mga kaibigan, no? Nakikita ko na yung buwan. Yan. Kaya mga guys, huwag na huwag niyong iboboto si Amy Duterte. Dahil wala po siyang magandang gagawin para po kay PBBM. Lahat po ng kanyang gagawin ay para po sa ikabubuti ni Duterte at para po sa pagtatanggol kay Duterte. Yan po ang gagawin ni Amy. Sa totoo lang, mga kaibigan. Kaya wag na pong iboboto si Amy. Yan ang katotohanan, no? Ay, nako. Sabi kasi ng ibang sabi ng ibang Marcos loyalist, no? May nakausap ako Marcos loyalist, sabi niya, alam mo, ano lang kasi ni Amy yan parang hindi kasi pwede si Amy na iwanan ang Duterte. Kailangan kasi magpanggap si Amy na nandito siya sa kampo ng Duterte para hindi daw ganunin si PBBM. Sa isip-isip ko, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit matatakot si Amy? President of the Philippines. May intel yan. Si PBBM. Hindi nila basta-basta magaganyan si PBBM. Diba? Ewan ko lang ako, yung iba naniniwala sa ganong narrative, pero hindi ako naniniwala sa ganong narrative, no? Dali guys, Yan. Naku, nagkakana ng Ang sabi nito, sana tayo sa totoo tama, kilala niyo po ako, mas gusto ko yan.
Tumadaan sa aking newsfeed kasi yung ano eh, yung mga ano dito. Yan. Okay. Ayan sa aking YouTube channel. Ay, sayang naman. Okay. Guys, napansin nyo? Last topic Napansin nyo mga kaibigan ngayon? Ito, dumadaan palagi sa aking newsfeed, no? Yung mga maka-DDS, no? Yung mga DDS guys, ang ginagawa nila ngayon mga kaibigan ay palagi nilang piniflex yung Davao, no? Davao. Parang pinapakita nila na eto ang Davao, maganda ang Davao. Eto, maganda ang pamumuno ng mga Duterte, eto ang Davao. Parang ganun yung gusto nilang i-flex ngayon mga kaibigan, no? Pero sabi ko nga mga guys, no? Ang Davao, pinakamalaking confidential funds, no? Na naungusan pa ang Maynila, naungusan pa ang lahat-lahat, no? Lahat-lahat. Davao ang pinakamalaking confidential funds. Davao din ang merong 51 billion, di ba? Oh. Guys, kung may ganyan kang kalalaking pera dyan, dapat talaga na maganda yung lugar na yan. Pero, tingnan niyo mga kaibigan, nababalutan yan sa sa deception eh. Deception. Bakit? Kasi, mostly mga kaibigan, yung mga tinatayo dyan sa Davao ng mga bawa, yung mga tinatawag na mga commercial, tawag doon? Yung mga commercial na mga kaibigan, yung sa mga negosyo, etc. Karamihan mga Chinese. At ang Davao City po, according doon sa na-research ko, pinattern siya sa Xinjiang nga ba yun? Tama, Xinjiang province, no? Pinattern siya doon, no? Na eto pong Davao mga kaibigan, parang ginawa siyang sister city. At dahil nga sister city siya ng Xinjiang, mga kaibigan, ay ang mga Chinese, nakakapunta sila dyan, no? Ng mas maluwag. At dyan nga, nag-umpisa rin na kung saan yung mga Chinese nationals, nakakakuha sila ng passport at birth certificates. Diba? Guys, may mapakita lang ako sa inyo May nakita lang akong Yee! Ano ba yan guys? Snail? Snail yan? Suso ba yan? Ano ba yan guys? Suso? Ganyan ba ang suso? Ayan Ayan, ano yan guys? Snail ba yan? Lumalabas siya sa kanyang shell. Ganda no. Suso ba yan guys? Yan. Yan. So, yun so tatapusin ko lang yung sinasabi ko tungkol sa Davao, no? So, mga kaibigan, ganun po. At ang Davao din po, dito naglalabas-masok yung mga kriminal sa China, naglalabas-masok yung mga Chinese national na merong mga kaso sa iba-ibang mga bansa. Diyan po sa Davao. At nakikita din natin, diyan din nahuhuli yung mga yan. At diyan din pumapasok, yung mga illegal substance, mga kontrabando, na mga illegal na contraband, So, nakita natin na ang Davao, according nga doon sa ibang mga mamamayan, na parang nagiging haven sila ng mga masasamang loob na galing sa China, pagkatapos diyan sila naglalabas-masok. So, para sa akin, kahit sabihin at pakita pa ng mga DDS na ito, ay, ang ganda ng Davao, ang ganda ng Davao. Pero para sa akin, hindi yan maganda eh. Kasi, merong yan, may nakabalot na lagim. Sa kagandahan na makikita mo, kagandahan physical, ng Davao City, may nakabalot na lagim. Alam niyo yun? Yung, bawa, isang tao, kala mo ang ganda-ganda, pero yung kalooban napakapangit. 'Di ba? Parang ganoon mga kaibigan. Kasi sa Davao, diyan nag-i-start lahat eh. Diyan, 'di ba, katulad nga ng mga sabi ko sa inyo, mga peke na bigas na made of styrofoam, diyan din. Diyan din pumapasok yung mga illegal na mga kontrabando.
mga pulburon, diyan din. Oh. So, yung kagandahan ng Davao, mga kaibigan, ay panlabas lang. Pero kung titingnan natin, yung kaloob-looban ay pangit. Yan. Bye-bye guys. Bye. Salamat po sa panonood. Bye.